In case lang gusto nila sumali, pwede naman sila sumali. Thank you. Magandang hapon dyan. Hintayin muna natin ang iba. Pag umabot na tayo ng 10, doon na tayo mag-start, okay? Maraming salamat. Yung halos lahat ng naandito dapat matatawag ka as your oral participation. So yung mga mag-uulat, kahit na sabihin, ma'am, reporter ako ngayong araw na to, kasali pa rin sila hanggang hindi sila yung nagre-report. O halimbawa, kung ikaw ang si Lozano reporter, tapos kasama niya si John Carlo, kung gusto niyang tawagin si John Carlo, pwede niyang tawagin para magkaroon ng pagkakataon na mag-oral. Thank you so much. Siguro pwede na tayo mag-start, Mantalaba? Okay, ma'am. Wait lang po. Na-froze ang what they call that kaninga niya video. Shoot. Magandang hapon po. May nakikita na ba kayo sa screen? Meron, pero yung kuan lang, yung files. Wait lang. Tama. Magandang hapon. Magandang hapon po, Miss. Magandang hapon din, Cherise. Magandang hapon sa lahat. Sige. We can start? Tinata? Kate, try daw, click niyo sa video, try to minimize ang kuan ang file. Kasi nandito ang video sa likod. Ganyan kayo na. Nakalimot ko yun sa tanong ko rin. Wait lang ha, wait lang. Entire screen ko na lang. And then,
Okay, so, may nakikita kayo? Sakto na. O, naam. Meron na po, Kate. Yes, Kate. Meron na. Magandang hapon po sa ating lahat. Kami po ang unang bangka at iulat namin ang tungkol sa pagbasa. Kaya inaanyahan namin ang lahat na makinig dahil pagkatapos ng aming ulat ay may hinanda kaming mga katanungan o pagsusulit na inyong sasagutan pagkatapos ng aming ulat. So, ayos lang ba? Kaya, sisimulan natin ito sa mga teknik ng pagbasa. Sweet. Sorry. Nagkamali ako. Magsimula muna tayo sa panalangin bago umpisahan natin ang reporting ngayon. Okay, sige. Salamat. Ama namin sa kumasalan ka, at sambahin ang ngalan mo, mabasahagi ang pangalan mo. Hindi ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan niyo po kami na makakain sa araw-araw, at patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga kasalanan namin. Magandang hapon po sa ating lahat. Kami po ang unang bangka at iulat namin ang tungkol sa pagbasa. Kaya inaanyahan namin ang lahat na makinig dahil pagkatapos ng aming ulat ay may hinanda kaming mga katanungan o pagsusulit na inyong sasagutan pagkatapos ng aming ulat. So, ayos lang ba? Kaya, sisimulan natin ito sa mga teknik ng pagbasa. Ang halimbawa sa teknik na ito ay kapag ikaw ay may bakanting oras sa loob ng silid-aralan o kaya sa iyong bahay. Kaya naisipan mong magbasa ng libro sa halip na manood ng telebisyon. O kaya sa paaralan, naisipan mo din na pumunta sa library para magbasa ng libro. At dahil dito, nagkakaroon ka ng pampalipas oras kung ikaw ay walang ginagawa. So, ang unang teknik ng pagbasa ay ang kasual. Ang kasual ay ang tawag sa pampalipas oras na pagbasa ng isang taong may hinihintay upang hindi mainip. Kaya hindi kailangan ang seryosong atensyon sa bagay na binabasa. Magandang hapon. Ako po si Jusal Guanzon at upang ipagpatuloy ang pag-uulat tungkol sa mga teknik ng pagbasa, narito ako para magbigay panandagdag kaalaman tungkol rito. So, tinatalakay na ni Mr. Kabihi ang unang teknik ng pagbasa na tinatawag na casual. So, ngayon, dumako na tayo sa pangalawang teknik na tinatawag na komprehensibong teknik ng pagbasa. So, kung sa casual ay pampalipas oras lamang, ang komprehensibo ay kabaligtaran nito. So, bakit? Dahil binibigay rito ang buong atensyon. Nangangailangan ito ng sapat na oras sapagkat inuunawa rito ang buong detalye, buong ingat na sinusuri dahil mahalaga ang lubusang pagkatuto. Kaya maingat at masinsinan ang ginagawang pagbasa. So sabi nga, iniisa rito ang bawat detalye, mataas man o maikli na impormasyon dahil kapag may nalalampasan ka, ay maituturing itong isang malaking kawalan. So, magagamit o ma-apply ito ang ganitong teknik sa mga mag-aaral o sa mga taong gumagawa ng pananaliksik. So, halimbawa sa pagbabasa ng mga libro o sa mga artikulo na maaring maging mapagkukunan natin ng mahalagang impormasyon na maaaring mailagay natin sa ating
theoretical background o sa ating RRL na bahagi ng ating pananaliksik. So, ang komprehensibong teknik ay sinasabi rin isang epektibong teknik sa akademikong pagbasa. So, naunawaan ba ang aking pag-uulat? Dahil kung may katanungan kayo, huwag kayong mag-alilangan na magtanong. At kung wala naman, so dumako na tayo Magandang hapon sa lahat. teknik ng May katanungan ba sa aking pag-uulat tungkol sa ikalawang teknik na komprehensibo? Pwedeng Josel, pwedeng ikaw ang magtanong sa kanila. Pumili ka ng pili ka ng isa o si naman, kabi pwede rin pumili ng isa para sa ninyo. Ginawang kung gusto mo lang masukat. Pumili ka sa kanila. Okay po, ma'am. So, maaari ko bang magtanong kay Mr. Dacolio? Ano po yan, Giselle? May naranasan ka na ba na magamit ka ng teknik na ito, na tinatawag na komprehensibong teknik ng pagbasa? Maaari mo bang ibahagi ang iyong karanasan tungkol rito? Para sa akin, parang nung senior high pa tayo, yung paggawa ng research paper or yung thesis, iniisa po natin yung bawat detalye para ito po ay magiging isang komportable or ito ay nagbibigay ng kaalaman talaga or ito ay basta ka to. Tama. Salamat, Mr. Dacolio. pagbasa na tinatawag na kritikal na pagbasa. So dito, masusing sinisiyasat ng mambabasa ang mga ideya at saloobin ng teksto. Naging mapanghusga rin tayo dahil pinag-iisipan nating mabuti kung tama nga ba o mali ang mga isinasaad na impormasyon o teksto. So, ang kritikal na pagbasa ay isang masining umapanlikha na teknik ng pagbasa sapagkat layunin nito na makalikha ng bagong konsepto o makagawa ng bagong forma na may ugnay sa ating kapaligirang social at cultural. So, ginagamit ng mga mag-aaral ito sa kanilang pagbabasa sa mga araling panipunan, agham matematika, sa mga sining at iba pa nang sa gayon ay matugunan ang kanilang pangangailangan tulad ng pagsagawa ng kanilang report at iba pa. Magandang hapon sa iyong lahat, lalong-lalo na sa iyo, Ginang Goyla. Para sa karagdagang teknik ng pagbasa ay ngayon ay aking tatalakayin. Ito ay ang mga pamuling basa at basang tala. Magsisimula muna tayo sa pamuling basa. Ano ang pamuling basa? Ang pamuling basa ay habang mulit-muling binabasa ang isang babasahing material, may bagong mahalagang bagay na matutuklasan. Napakalawak ng naibigay ng antas ng interpretasyon nito na hindi agad nakukuha sa paminsang pagbasa. Ito ay karaniwan na ginagawa ng mga tao na hindi kaagad nakakaintindi sa paminsang basa lang, kagaya ko. Ang ginagawa ko kapag ako'y nagbabasa ng isang teksto ay kailangan ko muna itong basahin muli upang makuha yung impormasyon o maintindihan yung mga salita na aking binabasa. Kaya ang pamuling basa ay napaka-epektibo na teknik dahil ito ay nakakatulong na maunawaan mo ng mabuti ang iyong binabasa. Ang susunod ng teknik ng pagbasa ay ang basang tala. Ito ay isang teknik na pagbasa na sinasabayan ng pagsulat. Pag may nasusumpong mahalagang kaisipan o konsepto, itinatala ito. Kaya'y minamasahan para sakaling kailangan muli ang impormasyon, madali na ito makita o makuha. Ang pagsasalunggunit ay nagpapakita ng mahalagang pangunahing punto o mapuresa at mabigat na pahayag. Ang basang tala ay hindi lamang puro salunggunit. Maaari din itong gawin sa pagtupi ng pahina o di kaya sinita ng papel sa pagitan o yung mas kilalang na bookmark.
Sa pamamagitan nito, madaling buklatin ang pahinanyo ng libro para makita kaagad ang impormasyon. Kagaya nito, ito ay ang aking notebook. Kapag ako'y nagbabasa o nag-aaral, ang ginagawa ko, nilalagyan ko ng marka ito para madali kong makita o mahanap ang impormasyon na gusto kong makita. At doon nagtapos ang aking ulat. Jane? Okay, so Lozano, baka may tanong ka? Thank you. Maaari ko bang tanungin si Nino Di Panon? Yes. Ano ang naiintindihan mo sa basang tala? Basang tala. So, base sa sinasabi mo, naintindihan ko sa basang tala ay yung pag habang ikaw ay nababasa, ikaw ay magtatala ng mga naintindihan mo para ito ay muli mong mabasa ulit at lalo na tingog Klaro ra. Arura. ay yun lang. Okay, salamat Nino Di Panon. Thank you. May mga katanungan ba kayo? O clarification o sa aking ulat? Kung wala naman, pumunta muna tayo sa susunod na mag-uulat. Salamat. So magandang hapon po, Binibini. Ay, Ma'am Lloyda. At Magandang mga kaklase. hapon. Ako, Miss, gumawa lang po ako ng PPT. Mas pinili ko po mag-live. Walang problema. Salamat. So again, magandang hapon po, Ma'am Lloyda at mga kaklase. Ako ay natasang report ang hakbang at estratehiya sa pagbabasa. So batay sa Kate, palihog balik Kate. So, clear ba sa tanan? Classmates? Yes, Opo. Miss Honey. Opo, Thank you. honey. So, hakbang at estratehiya sa pagbabasa. Dito ay makikita, batay sa interaktibong pananaw ng pagbasa, ito ay nagbibigay ng pangunahing diin sa paggamit ng dating kaalaman. So, dito makikita kung paano natin ginagamit ang ating kaalaman at kung gaano kahalaga ang aktibong partisipasyon ng ating mambabasa. So, next, palihog Kate. So, ang pinatnubayang pagbasa o pag-isip. Ang pinatnubayang pagbasa o pag-isip o direct reading thinking activity o DRTE ay isang estratehiya sa pagbasa na binuo ni Russell Stover noong 1969, kung saan dito ay ang mambabasa ay nagbibigay ng kanilang sariling hula o paglagay tungkol sa teksto. Dito makikita ang tuwirang interaksyon sa pagitan ng mambabasa at ng teksto. Nakuha ra? Classmates? Naintindihan nyo? Opo. Malinaw? Malinaw ba? Pwede ka magtanong? Malinaw ba, classmates? Ano po ba yung mga halimbawa? Classmates? Yes. Ano, honey? Ano po Pwede yung kang mga tumawag. So, next. Meron pang kasunod dyan, Carlo. Han ka ng tanong ko lang, ano po bang mga halimbawa dito sa mga pinatnubayang pagbasa? Meron pang kasunod dyan, Carlo. I-discuss ko pa. Okay.
Okay. So dito sa ang pinatubayang pag-iisip o direct reading, dito saan ang mambabasa again ay nabibigay ng kanilang sariling hula o palagay tungkol sa teksto. So dito may tatlong hakbang. Ang unang hakbang ay ang pagbibigay hula. Palihog ko next, Kate. Ang pagbibigay hula, backward, palihog, Kate. Backward, papalihog, Kate. So, ang pagbibigay hula ay isang paraang pag-predict sa mangyayari o kalabasan bago habang maaring pagsabayin, binabasa ang pahayag o teksto. Ang ikalawa namang hakbang ay ang pagbabasa, kung saan naman ang pagbabasa, ito ay ang proseso ng pagkuha at pag-unawa sa ilang anyo ng inambak o nakasulat sa impormasyon o ideya. Ang ikatlong hakbang ay ang pagpatunay ayon sa impormasyong nasa teksto. Dito ay masasabi nating mahalaga talaga ang katunayan ng isang teksto. Hindi ba yan gawa-gawa lang o nakukuha lang kahit saan, kaya sobrang halaga ng mga pagpapatunay sa impormasyon. Sa sunod naman ay ang SQ3R na estratehiya sa pagbasa. So ang SQR na estratehiya sa pagbasa, dito masasabi din natin na ang SQ3R ay angkop gamitin sa mga tekstong tuluyan o prosa sa panitikan, agham, panlipunan. So ang una nito ay ang survey o ang pagsusuri. So makikita nyo din ang mga hakbang nito. Sa survey o ang pagsusuri, ito ay ang paraan upang masanay ang kaalaman ng estudyante sa mga malawak na balangkas. Dito, kailangan malaman ng estudyante kung anong uri ng teksto ang binabasa bago makapili ng estratehiyang gagamitin. So, meron itong mga hakbang. Una, ang pagtingin muna sa pamagat. Pangalawa, pagbasa sa paunang salita. Pangatlo, pagbasa sa simula. At ang pang-apat ay pahapyaw na pagbasa. Nakuha nyo lang ba, classmates? Naunawaan? Maaari kang magtanong sa kanila. Naunawaan nyo ba? Opo. Or mas pasaray ko? Yes. Dahan-dahan lang po. Sige. So, ang kasunod naman ay ang question or ang pagtatanong. So, dito, ang mga tanong ay, ang pagtatanong ay naging batayan sa pagkuha at paglinaw ng dahilan ng pagbasa. So, dito, nabubuo ay ang naging batayan sa pagbabalik-aral. Bago bumasa ay mahikayat upang hanapin ng mga estudyante ang mga sagot habang sila ay nagbabasa. So meron din itong hakbang. Ang una ay pagsulat sa mga tanong na nalinang bago bumasa habang bumabasa o pagkatapos bumasa. So So minsan sa ating pagbasa kay meron din tayong mga katanungan habang binabasa natin ng isang teksto, di ba? Classmates? Oo. Tubog sa dugay. Oo. So, ang kasunod naman ay ang read or ang pagbasa. Palihog ko. Ako'y basa. So, pakibasa, Giancarlo. Read or pagbasa. Ito'y masusing pagbabasa upang magkaroon ng tiyak na layunin sa pagbasa at malinaw na bigyan ng kahulugan ang suliraning lulutasin. Mga hakbang. Dito ay maingat, ngunit mabagal na pagbasa na binibigyan diin ang mga alalahaning detalye. So, pakibasa ng hakbang, Giancarlo. Mga hakbang. Una, pagtuon ng pansin sa mga pangunahing idea o kaisipan ng teksto. Sunod. Pangalawa, pagsama sa mga pansuportang detalye sa pangunahing kaisipan. Pangatlo, pagbigay pansin sa mga uri ng ilustrasyon, mapa, chart at iba pa. At panghuli, pagbalangkas
sa binasa. Okay. So, naintindihan niyo lang ba Opo. kung ano ang sabihin ng pagbasa? Classmates, Opo. may mga katanungan? Opo. Mary Therese, may tanong? Wala po. Wala. So, Pwede ka magtanong para maano sila, makasagot naman. Pwede sila yes, pwede ka tapos magtanong. po ng lahat. Okay, sige. Salamat. So, yung last, ang huli naman ay ang pagsagot or recite. So, ito ay ang pagsubok sa sarili upang sagutin ang mga tanong na hindi ibinatay sa mga naisulat. Kapag hindi makasagot ay saka natitingin sa teksto o aklat. So dito ang pagpapahayag sa sarili ay ang mas epektibo kaya sa pagsasaulo dahilan ang mga bagong kaalaman galing sa sariling salita ay hindi madaling malimutan. So meron din itong mga hakbang. Una, ang pagbuo ng sariling sagot at ang pangalawa, ang pagsasagot sa sariling salita sa mga bagong kaalaman. So puntan tayo sa ika-4. So sa panghuli. Ito ay ang review or ang pagbabalik-aral. Leslie, pakibasa. Review or pagbabalik-aral. Ito ay isang critical na reaksaminasyon tungo sa pag-uugnay ng nilalaman at sa paglalahad. So, ang pag-aaral nito ay hindi kumpleto hanggang hindi na ilagay sa isipan at kailangang matandaan ng mga estudyante ang mga natututuhan. Ito ay nagagawa sa pamamagitan ng pagbabalik-aral. So, meron din ito mga hakbang, ang sariling pagsulat, pagsagot sa mga tanong, pagtatalakay, paglalagom, at pag-ulit na pagbasa. So, may mga tanong ba kayo, classmates? Wala. So, Giancarlo, naranasan mo na bang Wag na muna si Giancarlo, please. Yung iba muna like si Leslie Delfino. Kasi nakasagot na si Giancarlo, kawawa naman siya. So, pwede mo na tawagin yung iba, please. sige. So, Charlene Putot. Yes po. So, ano sa tingin mo ang nagbubuo na naging batayan sa pagbabalik-aral? Ano? Ano ang nabubuo o naging batayan sa pagbabalik-aral? Since naranasan na din nating magbasa ng mga teksto. Mabubuo ang ating malaliman na pag-unawa tungkol sa babasahin natin teksto. Ano ang mga so ano yung mga ginagawa mo para mas maintindihan mo pa yung binabasa mo? Base sa aking mga karanasan, ginagawa ko ay para maintindihan kung mabuti ang aking binabasang teksto ay uulitin ko ang aking babasahin at uunawain ko na mabuti hanggang maunawaan ko talaga na mabuti. At kung meron mang mga salita na hindi ko maunawaan ay aking i-research, i-search. Tama. So, 'di ba pag hindi natin masyadong maintindihan, meron talaga tayong mga pagtatanong sa ating mga sarili kung ano yung ibig sabihin natin mga binabasa. Yes. Tama ba, Charlene? Yes, honey, tama. Thank you. Oo, sa ganito dapat natin gamitin Salamat. yung link ng pagbasa.
So, ayun lang po, Binibini at mga klase. Salamat. Okay, salamat. Sinong susunod, please? Araw sa inyong lahat. Sa araw na ito, tatalakayin natin ang paksang patungkol sa proseso o hakbang ng pagbasa. Upang gusto naman ipabisa ang alimang pagbasa, nangangailangan ito ng wastong pagkasunod-sunod ng mga hakbang sa paggamit ng inaasahan bunga. Tinatawag itong pamaraan pagkat ang mga ito ay karaniwan at sigilan ng proseso ng pagbasa. So ito ay merong proseso o hakbang. Una, ang perception. Pangalawa, comprehension. Pangatlo, reaction. Pang-apat, integration o assimilasyon. So ano ang perception? Ang perception, ito ang hakbang sa pagkilala sa mga nakalimbag na simbolo at maging sa pagbigkas ng wasto sa simbolong nagbasa. Iba ang nagbabasa lamang sa tunay na nakaunawa sa kanyang binasa. So pangalawa ay ang comprehension. Ito ang pagproseso ng mga impormasyon kaisipang ipinahahayag sa simbolong nakalimbag na binasa. Ang pagproseso ito ay nagaganap sa isipan. So ang pangatlo ay ang reaksyon. Ito ay umaayon sa bisang hatid na binasa sa bumabasa. Ito ay prosesong ihahantulan o kahusayan sa pagpapahalagang isang epekto sa binasa. Ayon kina Aban at Cruz, may dalawang paraan sa pagsasagawa ng reaksyon. Ito ay ang intelektual, kung tuwirang nasaling ang kanyang pag-iisip na humahantaw sa pagpapasya sa kawastuhan at buhikal na binasa. So ang pangalawang pamaraan ay ang emotional. Ito ay kung higit na paghanga sa estilo na nilalaman ng reaksyon. Ito ay yung reaksyon o ang pagpapahayag sa basa na iyong binasa. Para sa mga magbabasa at may malawak ang kaalaman, ang ikaapat ay maaari nitong makamit ng mga tao kahit hindi palabasa ay may sapat na karanasan. Ito ang integrasyon o assimilasyon. Sa proseso naman ito ay sinasama at inuugnay ang kalamang nabasa sa mga dating na kaalaman o karanasan. Parang kinaaban na Cruz, ang nagsasabi nito, ay kinalaman ng bilis o bagal ng pagbasa. Sa panahon o oras, iginugubo ng isang magbabasa sa napili nilang paksa. Maaaring maging mabagal o mabilis ang pagkabasa, depende sa kanyang layunin o material na pagkabasa. Ang huli na siyang dulo ng pamaraan, ito ay nabuong kasanayan at kaugalian sa pag-aaral. Masasabing ito mismong layunin bilang proseso ng pagbasa. Kung kinagiliwan o naunawaan at nailapat niya ang kanyang binasa at paulit-ulit niya itong ginagawa sa may giliw at pusa, naging mabisang tunay ang pamaraang inglahan. Sa mga katuwid, ang proseso o hakbang ng pagbasa ay ang perception, comprehension, reaction, integrasyon o assimilasyon. Ito ay isang komplikado o masalimuot na proseso ng pagbasa sapagkat maaaring maraming kasanayan ang nalilinang at kailangan malinang ito upang maging epektibo ang pagbasa. Isa kang mahusay at epektibo mong babasa kung itutukoy mo ang o magiging epektibo ang pagbasa, layunin na iyong binabasa. Nagagamit ang mga estratehiya at teknik sa pagbasa na kabuo ng hinuha o hula sa susunod na pangyayari at inuugnay ang dating kaalaman at karanasan upang maunawaan ang kahulugan ng binasang teksto. Sana ay natutunan sa iyo sa talakayan na ating ginawa. Yun lang po at maraming salamat. Maraming salamat, Biadnes. May tanong ka sa iyong mga kaklase, please? Wala po si Biadnes ngayon, ma'am. Wala po si... Ay, oo. Sige. Okay lang. But anyway, ako na magtatanong in behalf sa kanya mamaya. Sinong susunod, please? At ngayon, tatalakayin natin ang mga estratehiya sa aktibong pagbasa. So una na rito, ang predicting sa Ingles o ang kakayahan mong subukang hulaan o hinuhain ang mga pangyayari o ang mga mangyayari at kung
paano matatapos ang seleksyon. So halimbawa dito, kapag meron kang kwentong binasa at habang nagbabasa ka, huhulaan mo kung ano ang susunod na magkaganap o mangyayari sa iyong kwentong binasa. At matapos ay pwede mong alamin kung gaano ka-accurate ang iyong paghula at paghinuha sa kwento. So, ang pangalawang estratehiya sa aktibong pagbasa ay ang visualizing. So, visualizing sa Ingles. So, ito naman ang kakayahan mong buhayin sa iyong imahinasyon ang mga karakter, pangyayari at tagpuan sa iyong kwentong binasa. So, halimbawa dito kapag meron kang binasang mala fairy tale na kwento. So, mai-imagine mo yung mga magagandang mga castle, ganon. O minsan pa nga, nai-imagine natin na tayo yung karakter na nagdala sa kwentong binasa natin. So, kung ano... So, ang akda ay G-fiction. Matututunan mo ang mga imahe na nabuo sa iyong isipan habang ikaw ay nagbabasa. Magandang araw sa ating lahat. Nandito ako para italakay ang mga iba't ibang estratehiya sa aktibong pagbasa. May mga iba't ibang estratehiya sa aktibong pagbasa. At isa na dito ang connecting. Ang connecting, ito ay iugnay ang binabasa sa iyong sarili. Mag-isip ng mga pagkakatulad ng mga description sa seleksyon sa iyong mga sariling karanasan, maging sa iyong mga naririnig o nabasa. Ang connecting ay kasapi sa estratehiya sa aktibong pagbasa. Upang labis mong maunawaan ang iyong binabasa, dapat mo itong i-connect o iugnay sa iyong sarili. Tulad na lamang ng iyong karanasan, maging sa iyong nakita o mga naririnig. Pwede mo itong iugnay sa iyong binabasa upang labis mo itong maunawaan. Ang ikalawang kasapi sa estratehiya sa aktibong pagbasa ay questioning. Ang questioning, ito ay magtanong habang nagbabasa. Ang paghahanap ng mga dahilan habang nagbabasa ay makatutulong upang lalong mapalapit sa binabasa. Ang questioning, sa salitang questioning, ito ay pagtatanong. Habang ikaw ay nagbabasa, may katanungan ka sa iyong sarili. Ito ba naiintindihan mo o nauunawaan mo? Upang maunawaan mo, ikaw ay maghahanap ng mga iba't ibang dahilan sa iyong binabasa. Tulad na lamang na iyong karanasan, pwede mo itong iugnay dito, pwede mo itong isali sa iyong binabasa. Dahil ito ay makatutulong upang lalong mapalapit ka sa iyong binabasa. At salamat. Nandito ako para italakay ang isa sa mga estratehiya sa aktibong pagbasa. Clarify yung humito paminsan-minsan upang suriin ang iyong pagkakaunawa at asahang ang iyong pagkakaunawa ay maaaring magbago o ma-develop habang pinagpapatuloy ang pagbabasa. Kung kinakailangan, basahin muli ang mga bahaging malabo o gumamit ng ibang hanguan upang mag-clarify ang iyong pag-unawa. So, paraan ito para maunawaan at maintindihan nating mabuti kung ano ang ipinapahiwatig ng ating binabasa. Kung minsan ay pupuluhan tayo, suriin natin muli ang ating binasa at nang sa gayon ay maliwanagan tayo sa mga katanungan ng ating utak at malaya nating maintindihan kung saan patungkol at ano ang ating binabasa. Suriin lang natin ang suriin hanggang sa ating maunawaan. Okay class, ang susunod naman nating topiko ay ang pagbasa at pag-unawa at suliranin at pag-unawa sa teksto. Ito naman ang mga itinakdang bunga ng iyong pagkatuto sa katapusan ng paksa. Ikaw ay nasahang natutukoy ang mga antas at kaparaan sa pagbasa. Ikaw ay naasahang nagpapaliwanag ang iba't ibang antas at uri ng pagbasa ayon sa pamamaraan. At ikaw ay naasahang nakapaglapat ng angkop ng damdamin na mensahe sa pagbasa ng isang tula, kwento, talumpati at dialogo. Mga antas ng pag-unawa. Okay, class, bakit nga ba mahalaga sa pagbabasa ang pag-unawa? Okay,
dahil walang nagaganap sa iyong pagbabasa kapag hindi mo lubusang naunawaan ang nilalaman ng teksto. Ang una, class, ay ang pag-unawang literal. Ano nga ba ang ibig sabihin ng pag-unawang literal, class? Chris? Yes, pwedeng magtanong kung gusto mo. Yes. Mary Trace. Wala si Chris. Nawala si Therese. So pwede na lang sagutin ni how about pakisagot na lang muna bago. Kasi nagtanong siya, di ba, sabi ano daw ang pangunawang literal. Or mamaya na lang natin pagpatuloy na lang muna natin. Sige, tuloy-tuloy na lang muna, please. Kaya dito sa pag-unawang literal. Okay, pag sinabi natin pag-unawang literal, class, ito ay pagkuha ng pangunahing literal at tuwirang kahulugan ng salita o pagkuha ng kahulugan nito ayon sa pagkakagamit sa pangungusap. Pag sinabi na natin pag-unawang literal, ito ay nakapokus sa mga ideya at impormasyong tuwirang nakalahad sa teksto. Ang pag-unawang literal, class, ito ay tinatawag rin natin class na simple o recall, ang mga simpleng pag-alala sa mga informasyon at detalye na kapaloob sa babasahin. Okay, pag sinabi natin simple or recall, class, kapag ang mga ginagawa, halimbawa, pagkilala lamang sa mga tauhan, sa panahon, pamagat at iba pa. Okay, class, ito rin ay isang informasyon na karaniwang sumasagot sa mga tanong na ano, kailan, saan, ilan at sino. Halimbawa, class, kailan at saan naganap ang kwento? Anong uri ng paglalakbay ang kanilang isinasagawa? Okay, class, yan ang unang antas ng pag-uunawa, ang pag-uunawang literal. Pag-unawang interpretatibo. Klaw, sa pag-unawa ng mga ideyang hindi lang tarang pinapakita ng manunulat. Ito rin ay ang masining na pagbibigay ng interpretasyon sa pagbasa ng mga piyesang pampanitikan. Ito ay ang pag-unawa na nangangailangan ng mas mataas na antas ng pag-iisip upang masagot ang mga katanungang kailangan. At bilang mambabasa, may mga kasanayan tayo na dapat paglayin. Una ay ang pagdama ng katangian ng tauhan. Bilang mambabasa, kailangan nating damhin ang katangian ng tauhan at dapat nating alamin para madali natin itong maintindihan. Pangalawa, pagbibigay kahulugan sa tulong ng pahiwatig. Sa ating binabasa, dapat natin itong bigyan ng kahulugan sa pamamagitan ng pahiwatig. Ang pahiwatig ay hint sa Ingles at sa tulong nito, madali nating maintindihan at malaman ang daloy ng ating binabasa. Pangatlo, pagkuha ng pangunahing ideya. Sa ating binabasa, pagkuha ng pangunahing ideya ay mas madali natin itong maintindihan at pang-apat, paghihinuha. Ito ay ang pagbigay ng sariling haka-haka o opinyon tungkol sa bagay o sa ating binabasa. Panglima, pagbibigay ng konklusyon. Sa pagbibigay ng konklusyon, dito natin malalaman ang level ng ating pagkakaintindi sa ating binabasang teksto o panitikan. Panglima, pagbibigay ng panglalahat. Sa pagbibigay ng panglalahat, dito rin natin may malalaman ang ating mga natutunan sa ating binabasa. Pangpito, pagkilala sa sanhi at bunga. Sa pagkilala natin sa sanhi at bunga ng ating binabasa, ay malalaman natin kung saan nagsimula at kung ano ang mga nangyayari sa ating binabasa. Panghuli, pagkilala ng pagkakatulad o pagkakaiba. Sa pamamagitan ng mga kasanayan na yun, ay mas madaling maintindihan ng mambabasa ang kanyang mga binabasang teksto o panitikan. At malaki ang naitutulong nito bilang isang mambabasa. So ang ikatlong antas ng pag-unawa ay ang pag-unawang kritikal na pagbasa. Ito ay kailangan ng malalim na pagsusuri ng mambabasa tungkol sa mensaheng nais ipahiwatig ng akdang binasa. Halimbawa,
pagkilala ng mga nakasulat na simbolo, at ang pagbibigay nito ng makabuluhang kahulugan. So dumako naman tayo sa pang-apat na antas ng pag-unawa. Ito ay ang pag-unawang integratibo. Ang pag-unawang integratibo ay ang pagsanib ng mga kaisipang nabasa at ng mga karanasan upang magdulot ng bagong pananaw at pagkaunawa. Halimbawa, pag-uugnay ng binasang kaisipan sa kanyang sariling karanasan at sa tunay na pangyayari sa buhay. May tanong, Mark. Nice ko lang pong dumagdag. Sige, Mark. So sa pag-unawang kritikal, dito natin masusuri ang ating pag-iisip kung ano ang ating naintindihan ukol sa akda na ating binasa. Habang sa pag-unawang integratibo naman ay ang magandang halimbawa nito ay tuwing nagbabasa tayo ng naratibong sanaysay, kung saan ito ay may inilahad na pangyayari na kung saan din tayo ay makarelate or yes, may sa puso natin ang kwento. Yan lang po. Mark, may tanong ako, Mark. Salamat. Sino yung magtatanong? Si? Sige. Ano ang pinagkaiba? Sino yung magtatanong? Si? Ako, Sino yung magtatanong? Miss. Si Honey G? Sino? Si Pangalan, Kate, please. Okay. Mantalaba. Magtatanong muna ako saglit, please. Sige, may 5 pang natitira. Ngayon, kayong padidesisyon ko kasi 2:30 pa naman tayo matatapos. Okay lang ba hanggang 2:30 ang ating presentation para bukas hindi na tayo mag-meet? Yes, ma'am. 5 na lang. 5 na lang Kasi ata yung sayang naman natitira. kasi, isahin na lang natin para i-upload na lang natin yung video para sa Friday group para hindi na lang papasok ang lahat. Okay lang ba sa inyo hanggang 2:30 tayo? Okay lang po. Opo, miss. Okay. Yung mga iba, wag na magpa-load. Kung mauubos, wag nang bumalik pa para hindi masayang. Okay? So, you can ask si Kabihe, si Mark, kung may tanong. Kung pwede, ibalik, dalawa lang na tanong, entertain Mark. So, it will considered as their oral. Pagkatapos, continue na tayo sa 5 na natitira. Thank you. Mr. Kabihi. Ginoong Kabihi pala. Ano pinagkaiba ng pag-unawang interpretibo sa pag-unawang integratibo? Ang pag-unawang interpretatibo ay ang pag-unawang interpretatibo ay kung paano ito ang ipinagkilala ang manunulat. So, kung paano niya inilahad ang kwento base sa kanyang sariling interpretasyon. Habang ang pag-unawang integratibo naman ay ito ay nakabatay sa kanyang karanasan upang magdulot ito ng pananaw at pagkaunawa sa teksto. Okay. Nasagot lang ba kita, Kate? Maraming salamat. Okay, sige, Naintindihan pwede lang na ba? tayo mag-continue, Mark, dun sa susunod na 5. Sige po, ma'am. Thank you. Ngayon, tatalakayin natin ang iba't ibang uri ng pagbasa. Magandang araw sa inyong lahat. At ang isa sa ating mga tatalakayin ngayon ay ang mga uri ng pagbasa ayon sa pamamaraan. Ang una rito ay ang mabilisang pagbasa o skimming. Ito ay ang pagsaklaw o mabilisang pagbasa upang makuha ang pangkalahatang ideya o impresyon o kaya pagpili ng material na babasahin. Ito rin ay ang pagtingin o paghanap sa mahalagang impormasyon na maaaring makatulong sa pangangailangan tulad ng term paper o pamanahong papel, research at iba pa. Ang skimming ay isa sa mga pinakamabilisang pagbasa na magagawa ng isang tao.
At ang halimbawa rito ay kapag pipili ka ng isang libro para sa iyong research. Magandang umaga sa lahat. Ano nga ba ang pahapyaw ng pagbabasa? O Pangalawang uri ng pagbasa ang ay pahapyaw ang ng pagbabasa ay tumutukoy sa paghahanap ng isang tiyak na impormasyon sa maraming pahina. Hindi nito ninahangad na makuha ang kaisipan ng sumulat. Dito, hindi binibigyang pansin ang mga mahahalagang mensahe. Binibigyang pansin ang ganitong pagbabasa ang mahahalagang salita sa iyong binasa o tinitignan. Gaya na lamang ng pagtingin sa dyaryo kung sino ang nakapasa sa board exam at kung sino ang nanalo sa loto. Ang pahapyaw na pagbabasa ay ginagamit ng mga mag-aaral kung saan sila ay magkakaroon ng exam. Ito ay nakakatulong sa mag-aaral. Una, magre-review muna ang mag-aaral. Pagkatapos, ay gagawin ang pahapyaw na pagbabasa. Ang pahapyaw na pagbabasa ay mas mabilis pa kaysa sa skimming. Pararaanang mabilis na mata sa maraming pahina. Glossary, talaan ng nilalaman, bibliografiya, at iba pa. Ito ay palaktaw-laktaw na pagbabasa o ginagamit ng mga mambabasa upang madaling matukoy o mahanap ang isang mahalagang impormasyon. Hindi masinsinan ang pagbabasa nito kung saan mahanap ng isang mambabasa ang mahalagang impormasyon, hindi na ito ipinagpapatuloy ang pagbabasa. Ito lamang ay humahanap sa mga mahahalagang salita, teksto at pamagat. Maraming salamat at Natalakay na ng dalawang binibini ang dalawang uri ng pagbasa ayon sa pamamaraan. Ang unang uri ng pagbasa ayon sa pamamaraan ay ang mabilisang pagbasa o skimming. Ito ay madalitang pagbasa o mabilisang pagbasa sa nilalaman ng aklat. Ang ikalawa naman ay ang pahapyaw na pagbasa o scanning. Ito ay ang pagbasa sa tiyak na impormasyon. Ngayon, class, ang tatalakayin ko ay ang pangatlo at ang pang-apat na uri ng pagbasa ayon sa pamamaraan. Ang pangatlo ay ang kasuwal na pagbasa at ang pang-apat ay komprehensibong pagbasa. May ideya ba kayo kung ano ang kasuwal? May ideya ba kayo kung ano yung kasual at komprehensibong pagbasa? Pwede kang tumawag Mary or Kate kay ako pipili or ikaw na. Si pakitawag si Cancelo. Nakabalik ka na. Cancelo. Yeah, andito na po. Para sa iyong pagkunawa, ano ba ang kasual na pagbasa? Pardon? Pakiulit nga po ulit. Sa iyong pag-unawa, anong uri ang kasual na pagbasa or anong teknik ito? Ito ay yung mga uri na mga impormasyon na yung mga mahalagang impormasyon lamang ay yung nakikita. Okay, maraming salamat. Cancelo, may punto ka? Okay. Kasuwal na pagbasa. Wait lang, Mark. Kasuwal lamang ang ginagawang pagbasa. Layunin ito ay pampalipas oras lamang o panandalian lang habang walang ginagawa. Kaya't ang mambabasa ay di nangangailangan ng masusing pag-unawa sa kaisipan. Para mas madaling maintindihan ang kasuwal na pagbasa, class, ang kasuwal na pagbasa ay ang pagbabasa ng isang kwento o aklat na pampaaliw lamang.
Halimbawa nito ay may usapan kayong magkakaibigan na magkikita kayo ngayon. Subalit, ikaw yung maunang dumating sa lugar na napagkasunduan. Nainip ka sa paghihintay sa kanila kaya nagbasa ka muna ng kwento sa iyong cellphone pansamantala. So, para madali mong makuha ang kahulugan ng kasuwal na pagbasa, ang kasuwal na pagbasa ay maaaring mong tawagin pansamantalang basa. Bakit pansamantalang basa? Pansamantalang basa dahil ito'y pampalipas oras lamang at di mo kailangang i-focus or mas ising maintindihan ang ipinapahayag o kaisipan ng author. Madaming halimbawa ng kasuwal na pagbasa. Yung nagbabasa ka ng wala kang ginagawa sa bahay, may pumunta ka ng parke pero hindi ka nag-enjoy kaya nagbasa ka na lang ng isang kwento. Maraming uri ng kasuwal na pagbasa basta wala kang ginagawa at nagbabasa ka, ito ay isang uri ng kasuwal na pagbasa. Pang-apat. Ang pang-apat na uri ng pagbasa ayon sa pamamaraan ay ang komprehensibong pagbasa. Komprehensibong pagbasa Para sa iyo, Mr. Kabihi, ano ba ang komprehensibong pagbasa? Mark? Kabaligtaran ng Okay. Binibining Gwanyon? Yes. Para sa iyo, ano ang komprehensibong pagbasa? Ang komprehensibong pagbasa ay yung kabaligtaran ng casual na pagbasa na kung sa casual ay mas kanang maliit na ang atensyon na ibinigay sapagkat sa komprehensibo ay buong atensyon ang iyong ibinigay rito. Masinsinan ang iyong ginagawang pagbasa. Tumpak. Maraming salamat, Binibining Gwanson. komprehensibong pagbasa ang kailangan ng masisip at maingat na pagbasa at hindi nagmamadali. Kaya't maaari itong gumugol ng mahabang oras. Layunin ito na maunawaang mabuti ang binabasa, kaya't lahat ng paraan ng pagkaunawa ay gawin. Upang mas maintindihan ni Clark ang kahulugan ng komprehensibong pagbasa, ito ay mas kilala sa tawag na matiim or matalim na pagbasa. Ito ay uri ng pagbasa na nangangailangan ng masusi at maingat na pagbabasa. Layunin nito ay maunawaang mabuti ang binabasa upang matugunan ang pangangailangan. Para hindi kayo malito kung ano ang pinagkaiba ng komprehensibong pagbasa sa kritikal na pagbasa, ang komprehensibong pagbasa ay mas tinatawag o kilala sa tawag na intensive na pagbasa o matalim na pagbasa. Ito ay uri ng pagbasa na iniisa-isang talaga ang bawat detalye ng iyong tekstong binabasa. Halimbawa ng komprehensibong pagbasa ay magbabasa ka ng isang aklat para sa pananaliksik, home reading, or sa bahay na nagbabasa, one-to-one reading, and marami pa iba. Para mas maintindihan nyo, mas gusto kong gamitin ang halimbawang palagi nating ginagamit sa pag-aaral. Halimbawa nito ay ang komprehensibong pagbasa ay yung pagpukta ninyo para sa exam. Dapat gumugol ka ng mahabang oras na mag-study sa exam para mas maintindihan mo at matugunan ang pangangailangan mo sa exam na iyong i-take. So, pwede rin sa reporting. Di ba babasahin mo mabuti ang iyong content or iyong report
para maipahayag at ma-deliver mo itong mabuti sa mga kaklase or sa klase mo. Maraming mga halimbawa ng komprehensibong pagbasa na nangyayari sa ating buhay araw-araw. Di mo lang namamalayan na komprehensibong pagbasa nito. Kaya class, para mas maunawa ang mabuti ang kasual na pagbasa, laging tandaan na ang kasual na pagbasa ay pansamantalang basa o pampalipas oras lamang. Samantalang, ang komprehensibong pagbasa ay ang maingat na pagbasa at masusing pag-isa-isa ng detalye ng iyong binabasa upang matugunan ang iyong pangangailangan. Kaya huwag kalimutan na ang komprehensibong pagbasa ay mas kilala sa tawag na intensive o matalim na pagbasa. Wala na ba kayong katanungan? May mga tanong ba tungkol sa kasual at komprehensibong pagbasa? May hindi ba kayo naintindihan? Sa komprehensibo at kasual na pagbasa. Naintindihan ba yung Okay na. Opo, naintindihan ko namin indicate. Okay, maraming salamat. Ngayon, sa muling reporter na tayo. Ay, Magandang hapon sa lahat. Ako ang susunod na magtatalakay tungkol sa uri ng pagbasa ayon sa pamamaraan. Ang panglima na uri ng pagbasa ay ang pamungunang pagbasa o critical thinking. Ito ay isang matagal na pagbabasa na kung saan ang isang tao ay nag-iisip o pagiging malikhain na maaaring may akma o may apply sa kapaligirang social o cultural. Nagbibigay ng opinyon o paniniwala at reaksyon na sariling pananaw na maaaring gamitin sa realidad o tunay na buhay ng isang tao. Halimbawa ng pamungunang pagbasa o critical thinking ay yung paggawa ng poster o slogan ng mga kabataan, pagsali nila sa iba't ibang paligsahan ng paaralan upang mas mapaigi pa o mas mapabuti pa ang kanilang pag-iisip o pagiging malikhain ng isang tao. Gaya ng ating ginagawa ngayon, nagiging malikhain tayo sa mga solusyon na ating maaaring gamitin sa pag-aaral. Panghuling halimbawa ng critical thinking o panunubag pagbasa ay ang COVID-19 na ating naranasan ngayon. Di ba ang gobyerno at scientists ang gumagawa ng mga paraan o solusyon na maaaring makatulong na maibsan ang mga sakit na lumagana pa rin bawat araw. Ginagawa nila ang pagiging malikhain na pag-iisip na maaaring maiambag sa realidad ng tao. Gaya ng pagsuot ng face mask, face shield, at ang social distancing. Sa madaling salita, ang panunubag pagbasa o critical thinking ay pag-isip ng isang tao sa pagiging malikhain na maaaring makatulong sa komunidad o sa mga tao na may mga problema. Ang pang-anim na uri ng pagbasa ay ang muling basa. May pagbabasa talaga na hindi natin naunawaan sa isang beses. Kaya inuulit natin ng maraming beses upang mas maintindihan ng lubusan. Ang ganitong mga pangyayari ay nangyari lamang sa mga istorya na libro na ating binabasa o material na kailangan natin mas intindihan ng lubusan. Hindi lang kasi lantaran ang kanilang ibinibigay ng mga salita, kailangan natin munang mag-isip ng mas malalim na ang hirap intindihin, like Korean words, Japanese, ganyan ang mga salita. Kaya inuulit natin o gumagamit tayo ng Google App o dictionary na maaaring mas maunawaan natin. May salitang matayutay, talinghaga, at hindi lantaran ang kahulugan ng isang mga istorya. Gaya ng aking naranasan na inuulit ko talagang basahin sa mga story na aking binabasa na nasa mga libro. Kaysa mga English word talaga. Ang hirap intindihin kaya tumatakit minsan ang ulo ko kaya gusto kong maintindihan talaga kaya humahanap ako ng paraan na maaari kong gamitin upang mas malinyawan ako. Kaysa pagbasa ko ng Lord of the Rings, Harry Potter, or Sherlock Holmes,
sa Harry Potter, may mga words talaga na hindi ka lubos nakakaintindi, di sa malalim na salita o matalinhaga. Naghanap talaga ako ng mga babasahin na mas makatulong sa aking pag-iisip, mas nadagdagan ang aking kaalaman upang may apply ko rin sa pag-aaral. So yun po ang dalawang uri na natatan sa akin na mas ipaliwanag at mas maintindihan ng mga tagapakinig o nanonood na ngayon. May tanong ako kay Okay. Lisa? Leslie? Anong tanong? Kanino? kay Teres, ma'am. Teres, last name please. Cancelo. Kay Teres Kamusta si Cancelo. Cancelo na tawag na? Ah, Si Gamson tapos na. So it's okay lang. Ako na magbibigay ng katanungan sa iba dahil 8 na lang kayo natitira. okay. Sino na pinakahuling mag-uulat? Kung may katanungan pa kayo, maaari kayo magtanong sa akin. Kung wala na, ipapatuloy natin sa susunod na rapporteur. Maraming salamat. Okay, maraming salamat. May isa pa? Magandang gabi po sa ating lahat. Last Bago po ako magsimula, pinapamahin ko Sino tong huli? sa inyo sa labas, si kasi Pinika. kasalukuyang umuulan. Si Miss. Pero huwag po mag-alala kasi ko po ang aking boses para lalo niyo pong marinig ang aking tatalakayin. Maraming uri ng pagbasa ayon sa pamamaraan. Isa itong teknik kung saan ginagamit natin para lalo natin maintindihan ang ating binabasa o mas lalo natin malaman kung ano ang dapat ipahiwatig ng isang talata. Highlight ko ngayon ay isa sa mga pamamaraan upang intindihin ang ating pagbasa. At yun ay anotasyon. Ano kaya ang anotasyon? Ito ba ginagamit natin? Kasi darasan ba natin ginagamit ito upang mas lalong maintindihan ang ating binabasa? First, ang anotasyon ay isang pagbasang may kasamang pagtatala ng mga mahalagang salita, pangungusap, pahayag, talata o kaisipan, kasama na rin ang mga pahina upang hindi malimutan kung saan banda ito nakita o nabasa. Ang notasyon o sa English ay outline, ito ay naglalaman ng maikling description sa anyo at nilalaman ng isang akda. Gaya ng sinabi ko kanina, ito ay nagbibigay gabay kung ano ang mangyayari sa ating binabasa. Yung mga importanteng detalye ay makikita natin dito sa anotasyon. At yun nga, sa panakita kong larawan, yun ay isang halimbawa ng anotasyon. Kung saan makikita mo ang mga detalyeng nangyari sa buhay ng isang akda. O anong akda yung iyong binabasa, makikita mo ang detalye, anong taon, anong lugar, kung saan, anong pangyayari nangyari sa iyong binabasa. Bilang isang mag-aaral at the same time, nagtatrabaho sa gabi, ito po talaga yung nasiralasan kong ginagamit, yung anotasyon, dahil limit lang po ang aking oras, mas gusto ko po yung mga short term na binabasa, dahil mas malalo kong direct to the point, o mas lalo kong maintindihan yung mga importanteng detalye lamang ng isang pangusap o isang akda, yung aking mga binabasa. Kaya, ginagamit ko ngayon ay yung anotasyon. Siya na po yung pinakahuling reporter, Miss. Okay, so actually I admire the way you plan your presentation, no?
Talagang pinakita ninyong may iba't iba kayong porte. Natutuwa ako, hindi ako umalis sa upuan ko at tinitignan ko lahat halos ng presentation dahil halos lahat ay iba-iba ang ipinakikita ng pag-uulat. Okay, so congratulations to all of you. Highest grade is 95. Most of you rin na nakakuha ang lowest is 93 out sa inyong for your project. So I admire na nag-usap kayo lahat para mapag-isa. Salamat, ma'am. You call that, mapag-isa ninyo yung ideya ninyo na ganito gagawin at exactly 2:28 natapos kayo lahat. Yes. So yan yung kagandahan pag nag-uusap at nag-iisip. Hopefully sa finals na mga members naman, yung second group, maging maayos din sila at maging productive ng pagkikita pero natapos na. So bukas hindi na tayo magkikita thanks to you dahil natapos na natin. And then ang gagawin ko lang, upload ko to sa YouTube channel na kinreate ng kapatid ko for CTU. And pagkatapos noon ay ibibigay ko sa inyo ko lang sa inyo na makikita rin kayo ng ibang mga estudyante at makikita rin nila kung paano nyo ginawa ang pagre-reporting. At least, makikita nyo ang iba't ibang mga klase ng pag-uulat sa semifinals. Okay, so, congratulations. And pati sa oral participation, highest is 90. You never fail to present since pa nung prelim, no, sa inyong mga presentation, sa reporting at sa pag-aano magaling talagang presentation ninyo, BS Ed 2F. So, expect na talagang hindi mabababa ang mga score dahil pinag-iisipan ninyo ang inyong mga pagbabahagi. Okay, so meron ba bang mga tanong? Ito yung pinakahuli nating pagkikita. Kung may tanong, maaari nyo akong ma-reach sa GC. So, hapon ko yung makikita dahil nga, yun nga ang gagawin ko. Ang pinakikiusap ko lang sa inyo, please class, kung mayroon na kayong sapat na oras, tapusin yung semifinals na mga gawain. Alisin nyo na yung bakit nagiging banyagang anak sa sariling tahanan kasi nga ang nangyari lumalabas ay banyaga, iba ang naging koneksyon. So it's already just tanggalin mo, eradicate, tanggalin nyo na yung bahagi nyo, wala na yung problema. Now, kung matatapos nyo yung semifinals hanggat maaari bago matapos ang December para magraduhan ko na semifinals ninyo. Next week ang inyong semifinals exam, i-upload ko ang inyong lagumang pagsusulit base lamang sa inyong ipiniresent. I think 1 to 30 lang siguro ang mabibigay ko para at least para may guide kayo sa anong mga lalabas. 1 to 30, 1 to 50, depende rin yun sa inyong presentation. Excuse me, Miss. So, ang Friday group, ang pinakahuli na sa finals. So, halimbawa, kung merong Friday group direct, sasabihin nila, guys, okay lang siguro magantog ka rin tayo parehas ng first group. And actually upload it, makita na nila, mapag-aralan na nila. Okay? So, thank you so much for giving me a very nice presentation. And ang ganda, no? Ang iba talagang, ang background is very nice. Nakita nga ng anak ko yung mga mukha ninyo. Mama. Okay, so sabi niya, sabihin mo magaganda sila. So my son is already 18 years old, turning 18, no? And Mark, I admire yung ang ganda nung nung pagpapakita mo dun sa picture. Yung sa smile mo, natutuwa ko talaga sa smile mo dun sa slide mo, no? Ang ganda ng smile mo. So, nakita mo yung smile mo? Okay, so thank you so much for a very good presentation. Giving me 4 minutes. Happy weekend. Wala na yung klase tomorrow. Okay. Maraming salamat. Bye. Yes. Miss, meron kami, Miss. Ha? Tungkol sa 30 questions na ginawa natin. Diba? Very good. Okay. Yun sana nga ang please give it to me with answer key. Dapat ha? Para may Miss. Para malaman ba yun. So makikita nyo rin yung dagdag na mga kaalaman na ibibigay ko sa inyo. Dagdag dun sa present nyo. Actually,
more or less talagang kumpleto na ang impact nung binigay niyo na kaalaman. Okay? So thank you so much, Giancarlo. Thank you for the whole, nakita kita sa iyong picture. Talagang hindi ka nagtanggal, no? Okay. Have a happy next year. Good luck and Merry Christmas. Bye. Mas means. Hi, Pips. You're taking. Hello guys, congrats. Uy, nakarek. Pag-open ako, magpangutano din ko. Katawa ng tumag. Nakarek pa mo. Picture. Congrats, ladies and gentlemen. Open camera, Leslie. Ladies and gentlemen. Usa. Hi. Asa yung camera? Camera, Leslie. Open list lagi. Wala ba kapadayog to ba? Hi. Inawang mas Leslie. Usa, oy. Open ka. Usa. Wala pa na ako na fan. Ito na may has. Ay na. Balik. 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 One. Lapap ako. 1, 2, 3. Last. Open ko diyan. 1, 2, 3, go. Thank you. Congrats. Bye guys, congrats. Thank you, guys. Oy, Congrats, sanay ba? Tatong So, wala na to ilabot ang 3, no? 3 hangtod Oh, pa suduhan kansiran. Panghugas na li. Duhara. Duhara. Dayon ang siran tong final. Panglaban na, uy. Uy, ang final ba? Semi-final lang. Dili. So, dili pa ta mag-answer sa final. Sa semi ra. Sige, thank you. Sa semi ra. So, duhara to, Leslie, Bye, panglaban na. Prepare sa ko sa PA. Magkita pa og ni Jess. Wala, udi, oy. Buyers. Uy, pwede naman magtiniin. Ready na mo split. Ikaw lang, Liz.